Napakasarap nga hong bilo-bilo ang ginawa namin ngayong araw ng linggo sapagkat sa Martes ay birthday ng inay ko. Ala, iwalan jo, iwalastik nga ho. Aba, ay Martes pa ang birthdayhan pero ngayon ay naglulutuan. Ay di matik na ho are kapag ka hindi naubos. Aba, ay panis. Panis ho are sa Martes. At yun nga ho, alas 6 pa nga lang ng umaga ay sa aking inay agad na akong pumunta dahil nga ho magpapakain daw muna siya sa simbahan sa mga kaibigan niya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking vlog, ako nga pala si Kapitana, ang kapitana ng Lipa na hindi namimigay ng ayuda. Kahapon nga ho sa aming pulong, dapat kami ay tulong-tulong. Pero dahil nga ho sumarap ang aking tulog, yan ho, ang malagkit ay maagang nakagulong. Ay paanhin at inyong patawarin, talagang mahirap na ang matay buklatin. Pag masarap ang tulog at tunay na mahimbing, ay tunay na tunay kahirap nagisingin. Nagdikit na nga ho ng apoy aring aking mahal na inay dahil mas masarap ho ang bilo-bilo kapag sa kahoy, ito'y lulutuing tunay. Kumuha na nga ho ako ng kaserola at aking inilagay. Dinis sa tungko naman ho sadyang napakatibay. Pabubulakin ko lang ho aring tubig kong inilagay at hihintayin kumulo bago ang mga sangkap ay aming ilagay. Inayos nga ho ng inay ang mga gatong na kahoy dahil mag-aamoy usok ho kapag ka nagkagayon. Hindi pa nga ho nakulo, tamang pakiwit muna kami ng kapatid kong bunso. Sa pagluluto ho ng bilo-bilo, wag na wag niyong kalilimutan ang paglalagay ng dahon ng mga pandan. Para daw ho masarap at tunay na mabango, yan ho ang aking alam na kanilang mga dahilan. Makalipas nga ho ilang minuto, noon nga ho ang tubig ay kumulo na ng kulong-kulo, ay di ibinuhos na ho ang kalahating sago. Sagong maliliit ho ang panlagay sa garning bilo-bilo. Kahit nga ho mainit ay tamang halo si Kapitana dahil hindi nga ho ako umabot ng pagbibilo kanina para naman ho hindi kakahiya pag kumain na. Ay sus naman, nahihiya rin pala si Kapitana pero tama lang yan, tumulong para mamaya ay makakain ka. Bago nga ho ako magpatuloy ng aking kabibida, maraming salamat ho sa inyong suporta kay Kapitana. Ang simpleng babae na nagmula din sa Lipa ay unti-unti na hong nakikilala. Inilagay na nga ho ang unang gata ng mahal kong ate. Pagdating ho sa pagluluto ng garne, ay nako, napakasarap ho na rin dumali. Ano man hong handaan, siya ay pwedeng-pwede. Basta ho pag alis, may bit-bit na kaunti. Ay nako, joke lang ho ang bit-bit kong sinabi. Baka ho sa akin ay magalit are, kaya ngayon pa lang, sorry na mahal kong ate. Inilagay na nga ho ang bilo-bilo sa gatang kumukulo. Para ho hindi magkapit-kapit, yun ang isang sekreto. May ilang magkakadikit na bilo-bilo, pero dahil ho sa patuloy na paghalo, hihiwalay rin ito. Sinunod na nga ho inilagay ang 1 kilong asukal, kulay puti ho ang di na kailangan. 1 kilo muna ho dahil madali namang dagdagan kung sa tamis ikay nakukulangan. Dahil yun ho ang totoo, mahirap magbawas pag napasobra, pero madaling magdagdag kung nakukulangan ka. Para lang hong pag-ibig iyan, mahirap kalimutan kapag ikay kanyang sinaktan na kahit mahal na mahal mo'y minsan kailangan mo ring kalimutan. Yun, humuhugot si Kapitana. Pag garning bilo-bilo ang inyong lulutuin, huwag kalilimutang patakan ng konting asin, pangbalansin ng lasa at sa tamis ay pangontra para hindi mapanis at bukas ay may matira. Inilagay na din ho ang kamuting bagin ng aking kapatid na hindi altahin. Maingay lang ho are pero hindi ho siya galit sa kanyang gawain. Ari ho ang pinakamaingay kong kapatid, are. Bili ka tinapay! Oh, di ka kita niyo. Hindi pero sa kanya yon yung mga pagsigaw natural. Yan. Kita naman ho ninyo na hindi naman siya talaga maingay pero masarap hong kasama ang kanyang tao sa bahay kahit na magkatais ay nagsisigawan para mga galit kahit hindi naman. Ang huli na nga hong inilagay ang kaka ng lahat, ang malapot at masarap na kakanggata. Ito ho ay sinyalis na malapit ng matimusan ang bilo-bilo, nakasarap na nga hong tingnan. Dini nga ho sa Lipa kapag may birthdayhan, aring bilo-bilo ay laging nasa handaan dahil bukod ho sa masarap talaga are ay sadya naman hong napakalinamnam. Ari hong bilo-bilo dini sa Batangas ay sikat na kakanin kapag ikay lumalabas. Kaya kung ikay paparine, magsabi ka lamang, sigurado ako ipagluluto kita bukas. Kapag lumutang na nga ho aring bilo-bilo, ibig sabihin ay luto na ito. Kaya naman halo pa ng halo ng todo para hindi mawala ang lapot nito. Huling ilalagay ang ating pampalapot para ang sarap ay lalong manuot. Sigurado ako kapag iyong natikman, ikay mapapakamot at baka mawala na rin ang iyong natatagong lungkot. Dahil nga mabigat at medyo delikado, kaya naman agad kong tinawag ang kapatid ko. Sayang naman kapag natapon aring bilo-bilo dahil sa maraming nag-aabang na matikman ito. Sa wakas, luto na ang ating masarap na bilo-bilo. Ready nang matikman at matimusan ito. Kaya kung ikay nasarapan din sa aking video, aba ay subukan mo na rin gumawa ng masarap na bilo-bilo. Muli po, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Pakishare na rin po kung nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong Kapitana. Ingat lagi tayo. Mahal ko kayo. God bless everyone.